FM. Araw at gabi mo'y tunay na sasaya dito. Sagot namin, tugtugan, kantahan, walang patid na tawanan at kulitan. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo number 1 Energy. Ito ang number 1, 06.7 Energy FM. Sa bahay, opisina, kotse, taxi, jeep. What? Tricycle, FX, bus na masigip. Okay, ah. Palengke, internet, plaza, karinderya. Energy FM, nagbibigay sa'yo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Number 1. Energy. Pangga, energy kaibigan mo. Pangga, energy ang numero 1. Agad tumango na at isigaw mo. Same, pero iba. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Energy. Naka-energy na ba ang lahat? Lagi-lagi. Ang nag-iisang girlfriend mo sa radyo, DJ Lindsay. Ang pinakamakulit na girlfriend mo sa balat ng radyo. Isang magandang morning sa inyong lahat. Ako pa rin po nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay. Makulit, pero may puso. Handang makinig sa mga kwento mo. Alam mo, feeling ko kailangan mo na siyang iwan kasi it doesn't make sense. Ang kwento sa lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Hi and good morning to everyone. Ako nga po pala si Candice. 25 years old. And I've been dating someone for 6 months now. And 25 years old po siya. Sa ngayon, DJ Lindsay, long distance relationship po kami. Meron po kasi siyang work sa malayo. Pero sa kabila po ng lahat ng yon, lagi ko po siyang ina-update para alam niya po kung anong ginagawa ko day by day. Ganon din naman siya nung una. Nag-a-update sa mga ginagawa niya. Pero napansin ko po na habang tumatagal, nagiging dry na po yung conversations namin. Minsan, 3 hanggang 4 na oras siya bago mag-reply. Ang rason niya po palagi, busy siya sa work. Pero I totally understand, DJ Lindsay, because pareho naman kaming nagtatrabaho. Bihira lang siyang tumawag sa akin kasi meron din siyang trabaho sa gabi. Masyado pong hardworking yung boyfriend ko, kaya 2 po ang trabaho niya. But last month lang, DJ Lindsay, I met this guy. 24 years old naman siya. Nakilala ko siya sa isang dinner outing. Kaibigan siya ng mga kaibigan ko. Tapos nung nag-usap kami, mabait siya. Parehas kami ng mga hilig namin. And napaka-gentleman ni Kuya. Hindi ko siya masyadong iniisip nung una, pero nung nakita ko yung efforts niya towards me, parang nagising ako sa katotohanan. Parang na-realize ko na gusto niya ako. Nag-joke lang ako nung isang araw na gusto ko ng cake. Nagdala naman siya ng cake sa bahay. Tapos nung nagka-crave ako ng shawarma one time, nag-set siya bigla ng shawarma lunch out for me. Tapos nung nalaman niya na gusto ko ng kape, dinala
niya ako sa isang coffee shop. Alam mo, DJ Lindsay, gustong-gusto ko siyang iwasan. Pero ang hirap. Kasi pare-pareho lang kami ng mga kaibigan eh. Alam niya rin naman po na meron akong boyfriend. Ang sabi ng mga kaibigan ko, sige lang, i-go mo lang yan. I-date mo na yan. I-date mo na siya kahit pa meron kang boyfriend. Kasi hindi naman niya malalaman eh. DJ Lindsay, gulong-gulo na po ako. Ano po ba yung best na gawin sa sitwasyon na ganito? Kasi I really love my man. Pero nalilito din po ako. Please help me, DJ Lindsay. Muli, ako si Candice. At ito ang lihim ng aking liham. Lihim ng liham. Hoy! Ano ka na, Candice? Ang ganda mo. Wala masasabi ko, te. Ang haba ng hair mo, hanggang dito, natatapakan ko, bakla. Ikaw na. Wait lang, oras muna natin sa Kapuluan. Ang oras po ng mga panggapo natin na nandyan po sa kanilang mga bahay. O, naglilinis-linis na nagwawalis-walis. Pero hindi naman talaga totally naglilinis because nilalagay lang sa ilalim ng sofa yung mga dumi. Oo. Pinapagwalisan, hindi naman dinadustpan, nasa ilalim lang ng sofa. Ang oras po ay 9:15 ng umaga. Kayo na talaga. Sino po dito ang mga singganda ni Candice? Oo, labas na po. May nanalo na po. Ano? Nakakaloka tong si Candice. So, uy, Candice, oo, anong dinadasal mo sa umaga? Anong kanin nyo, Candice? Oo. Shoot na shoot eh. Oo, diba? In fairness naman. Pero hoy, natatawa lang ako sa'yo ha. Tsaka medyo inaasar lang kita. Pero ang totoo, mali yung sinasabi ng mga kaibigan mo ha. Tumigil-tigil yung mga kaibigan mo ha. Hindi magandang impluwensya yung mga kaibigan mo. Sinasabi ko sa'yo. Oo. Pero alam mo kasi, I do understand as well kung saan ka nang gagaling because kulang ka ng personal touch and communication. You know what I mean? With your boyfriend na nasa malayo. Alam mo yun talaga yung nagiging problema ng mga LDR. Kasi at some point maghahanap ng, 'di ba, ng physical na nandyan. Yung tipong masasamahan ka kapag gusto magkape. Yung tipong pwede kang subuan. Hindi, I mean, alam mo yun, somebody who can be present, maging present sa time na yon. Bakit parang alam mo, wait lang ha, alam mo kakadiet ko to eh. Parang hindi ko alam madalas yung sasabihin ko. Who can be physically present right there and then. 'Di ba? Yun yung hinahanap eh. Yung nagiging problema ng mga naka-LDR na yan. Oo. Hello naman, nakakaawa naman yung yung jowa mo na nasa malayo. Kita mo nga yung nagsusunod ng kilay. O hindi natin alam ano bang ginagawa niyang trabaho doon. Dala-dalawa ang trabaho, hindi mo alam kung paano yung pagod niya, yung hirap niya. Tapos ikaw, kumikiyambot ka dito with somebody else. Diba? Alam mo kung ako sa'yo, no, linawin mo sa sarili mo kung sino ba talaga yung gusto mo. Kasi alam mo, napapatingin ka lang sa iba at nag-entertain ka ng iba because for one, nasa malayo yung boyfriend mo. Number 2, hindi tama yung communication. Number 3, may pagkaalembong ka. Diba? Yung katotohanan ng buhay. Hindi nga yon. Medyo lost ka ngayon because kulang ka ng attention from your boyfriend. And siguro, hindi mo nga ganun kamahal yung boyfriend mo. Kasi ganito lang yan, bakla. Kung solid yung pagmamahal mo sa boyfriend mo as in 100% na this is my man, this is my person. Kapag 100% na ganun, hindi mo maisipan na ma-in love or lumandi sa iba. Sorry for the word. Oo. Yung maiisip yun. Lalo na kung malalim na talaga yung pundasyon ng relasyon ninyo. I mean, you guys have been together for ilang years na tapos ang dami nyo ng dinaanan na challenges. Oo.
Feeling ko hindi mo maiisip na tumingin or ma-in love or magbigay ng atensyon. 'Di ba? At mag-appreciate ng effort ng ibang lalaki. Kung mahal na mahal mo yung boyfriend mo. But in your case, Candice, feeling ko outbalanced ka with yourself and with your feelings for the original boyfriend. No? So, alam mo, be fair with him. Kasi hindi mo alam kung anong nangyayari sa kanya dun eh. 'Di ba? Although, may right ka rin naman na alamin kasi baka naman mamaya kaya hindi ka ini-inform ng boyfriend mo at hindi siya nag-update sa'yo. At nagiging dry ang conversation because wet ang conversation sa iba. Hoy! Hindi, di ba? Malay mo, may iba na siyang kausap. Hindi natin siya pag-overthinking ng malalang malala. Hindi nga. So kung mag-usap kayong dalawa, kulang lang kayo sa communication, di ba? Yun lang naman yun eh. Tawagan mo siya, sabihin mo, pag di mo ako na-replyan ngayon, wala ka nang pwedeng i-message pa sa mga susunod. Goodbye. Mga ganyan. Pero kailangan nyo talagang mag-usap kasi unfair with him. Kailangan mong kung gusto mo talaga tong lalaki na to, si 24 years old, tama ba yung edad? Ba't kasi may mga edad-edad pa? Kung gusto mo talaga yung isang lalaki, makipaghiwalay ka muna dun sa ka-LDR mo. Hindi yung ganyan na pagsasabayin mo sila. Bakit? Anong gain mo dyan? Para may fallback ka? Just in case hindi maging okay si 24 years old, babalik ka sa original jowa mo? O kaya kung ayaw na sa'yo ng original jowa mo, at least meron ka pang reserva? Uy, ikaw na ang wise. Bakla. Diba? So, maging fair ka naman sa sitwasyon. At saka may karma yan, bading. Kung ako sa'yo, ayusin mo yung mga desisyon mo sa buhay. Oo. O, dali, magbasa tayo ng mga dito, ng mga comments dito. Sabi ni Y is Reg. Ano to? Hindi ko naiintindihan yung pangalan mo. Kung mahal mo talaga yung boyfriend mo, hindi ka nalilito ngayon. True. As in 100%. Hindi ka ma-outbalance sa feelings mo. Sabi ni Elsa, that's cheating! Oy, cheating na nga yan. Sinasabi ko sa'yo. Sabi naman ni Kevin Nerpio, binulungan ka ng mga demonyo. Sasabihin mo na mahal mo yung boyfriend mo pero naguguluhan ka. Means hindi mo siya mahal. Huwag mo kaming lokohin. Hindi ka maguguluhan kung mahal mo talaga yung boyfriend mo. Iwan mo na lang yung boyfriend mo at masyado kang unfair. Ay, ang daming nagagalit sa'yo. I'm sorry, Candice. Ang daming Gina G ngayon. I'm sorry. Pero kasi alam mo talagang unfair ka sa kanya eh. Sabi naman ni Ronald Agang, hi DJ Lindsay. Ang haba nito ha. For me po, una po sa lahat, nasa na? Una po sa lahat, a true friend never tolerates that kind of love. Ang opinion ko naman po kay ate girl, ikaw na nakakaalam ng limitasyon mo dahil mas kilala mo ang sarili mo. Huwag mong hanapin ang kakulangan ng karelasyon mo sa iba dahil kaya nagkakaroon ka ng mixed feelings kasi gusto mo lang ma-feel yung dapat maramdaman mo sa boyfriend mo. Shoutout naman po from Bulacan. Hello kay Ronald Agang. Diba? Sabi ni Ate Feli, always update kayo pareho. Sabihin mo sa kanya kung ano yung gusto mo para alam niya. Totoo ka naman dyan. Sabi ni Don. Masasabi ko lang ate, bawas-bawasan mo konti yung landi sa katawan. Kung talagang mahal mo yung boyfriend mo. At isa pang, napakahalaga ate, palit kaibigan po tayo. Oo, yung mga sulsul yan. Pabati naman po from Quebec, Canada. Hello po sa inyong lahat dyan sa Canada. Ako, naniniwala ako na kung meron kang sariling bait, meron kang sariling pag-iisip. Kahit anong sabihin ng mga kaibigan mo dyan, wala. Bahala kayo dyan. Ito yung morals ko. Ito yung character ko. 'Di ba? Kahit paano sabihin ng mga kaibigan mo, pero kung talagang firm ka with your decision at firm ka with your attitude at firm ka sa nararamdaman mo for your boyfriend, hindi ka magpapadala dyan. Pero ang nakakatakot is, nalilito ka. Ibig sabihin, hindi solid yung nararamdaman mo, hindi solid yung nakatatak sa isip mo, hindi solid yung pundasyon ng relasyon ninyong dalawa, or at least, hindi ka solid sa boyfriend mo. Sabi ni Helen, Rocco, wag kang makinig sa friends mo kung mahal mo ang boyfriend mo. Kung totoong friend siya, hindi ka itutulak sa hindi magandang sitwasyon. That is so true, girlfriend. Sabi naman po dito, Joshua Velasco, hi ma'am, good AM po, ingat po lagi. Batiin ko lang yung asawa ko na mahal ko. Aww. Kuya Josh, pupunta dyan ngayon si Romel mo. Oo, dali. Kuya Josh, pupunta dyan si Romel ha. Hindi ako nagbibiro, Kuya Josh. Pasabi kay Ate Jack.
Tsaka kay Ate Arlene. Oo. Sabi naman po ni Marilyn Timbol, form of cheating na yan, te. I-break mo muna yung isa bago yung bago. Diba? Shine all, ate. Sabi naman ni Bernard, hi DJ Lindsay, good evening from Fallon, Nevada, USA. To the letter sender, try to test the water and communication is the key. Uy, totoo naman yan. Pero alam mo, yan na yung pinaka-crucial dyan eh. I don't know if this comes with age. Kasi 26 kayo, 'di ba? 26, 24, 25, 26, ganyan yung mga edaran ninyo eh. So, sa tingin ko nandyan din kayo sa edad kasi na wala pang ang pundasyon masyado yung pagkatao ninyo. Di nga, 'di ba? Kumbaga hindi ka pa firm sa mga belief mo, yung character mo, kumbaga ine-explore mo pa eh, 'di ba? Yung mga options mo. Options, sabi nga ni sino nga ni Tony G. So, yun, naniniwala ako na masyado pang siguro hindi ka pa matured enough to handle such situation, ganyan. Kasi 24, 25, 26. Although matanda ka na to know what's right and wrong. And alam mo, bata pa lang tayo, sinasabi na po sa atin na huwag makikipaglaro sa apoy or huwag kang makikipaglaro sa puso at damdamin ng mga tao. And that is one form of paglalaro ng damdamin ng isang tao. Ganito yan. Kung hindi ka na masaya doon sa boyfriend mo na nasa ibang bansa, kausapin mo siya. As in eyeball to eyeball. Punta ka doon. Gusto mo yon? Hindi. Kailangan mo siyang kausapin ng malala at mabisang-mabisa. Okay? Kasi may iba pa yung feelings mo once na bumalik na dito yung jowa mo na yan eh. Ay nako, 100% magkakaayos kayo kapag bumalik na dito yung jowa mo na yan. Oo, ganyan lang kayo ngayon because nasa malayo siya. Yun yung masasabi ko dyan, bakla. Pero kung hindi ka na talaga masaya at nakukulangan ka sa efforts ng jowa mo, kasi ito rin eh, kahit pa sabihin ng isang tao na pagod ako, ano ba naman yung 2 seconds or 30 seconds mag-type ka ng dito na po ako sa bahay, I love you so much, mahal ko. Diba? Tapos pagising mo sa umaga, good morning, mahal ko. Alam mo naman yan, ilang segundo lang naman. It would only take you how many seconds lang naman. Diba? Para makapag-send ng message, makapag-update. So siguro yun yung hinahanap din itong si ate mong girl. But yung hindi niya pag-update sa'yo, doesn't tawag dito, qualify doon sa mga boxes para lokohin mo siya. Hindi yun parang, ito yung box na hindi nag-update. Okay, check, pwedeng lokohin, ganyan. Hindi ganon. Hindi yun ticket para lokohin mo yung lalaking yun. Yung lalaki na hindi mo naman talaga alam kung anong kondisyon sa ibang bansa. O diba? Hindi mo alam kung ganong hirap ang ginagawa para lang makapagtrabaho ng 2 jobs at alam mo yun, provide probably sa pamilya or makapagbigay sa'yo, makapag-send sa'yo ng mga chocolate at saka mga corned beef. Oo, na may susi. Woo! Di ba? So yun, makipag-usap ka. Tapos kung talagang sobrang over the bakod mo ng, betong 24 years old na lalaki, itong bago mo. As in kung talagang bet mo talaga siya, girl, just break up with the guy na nasa abroad. Break up with him. Alam mo yun, itayo mo ang bandera ng mga babae, na ang mga babaeng nasa LDR na relationship or nasa long distance relationship, hindi man loloko, hindi ganyan ang ginagawa. Oo, baguhin mo ang tingin sa mga babae. Pero sa ginagawa mo, ate, mapapahamak tayo din. Oo. Ay, nako, sabi ni Je, malay mo ate, pag uwi, papakasalan ka na niya. Sana all. Uy. Diba? Makipag-break ka muna bago ka all the way dito sa 24 years old. Diba? Kasi ito rin naman 24 years old, may problema din to eh. May halak din to sa utak eh. Alam mo kung bakit? Alam niya na may boyfriend itong babae na to. Pero sige pa rin yung pag-pursue niya. Ano ba naman yung irespeto mo yung kapwa mo lalaki, di ba? Yun yung sinasabi ko eh. Respect for your kapwa. Di ba? Respeto na lang Alam mo may karelasyon yung lalaki, yung babae di ba? Alam mo may boyfriend, 2 yung trabaho sa abroad. Di ba? Alam mo, kahit pa hindi maganda yung sitwasyon nila, nagkakalabuan, hindi nag-update, kailangan mo pa rin irespeto. The fact na merong karelasyon yan, respeto mo. Dapat, hands off tayo dyan. Te, oo, ganyan. Pre, hands off tayo dyan. Teka lang, atras tayo konti. Atras tayo ng konti, may boyfriend, respeto. Paano kung in the future sa'yo talaga tumama yung karma? At kapag nagmahal ka na ng malala at mabisang-mabisa, bigla kang lokohin ng jowa mo because
Ganun yung ginawa ninyo eh. Paano kung itong lalaking 24 years old, 24 years old kung nakikinig ka man ngayon, paano kung pagdating ng panahon kapag nagmamahal ka na ng malalang malala at mabisang mabisa, biglang may pumorma doon sa jowa mo. At talagang umeffort pa rin ang umeffort. 'Di ba? Talagang kahit anong hilingin ng jowa mo ay ibigay niya. Kahit na alam mo na in a relationship kayo ha, anong mararamdaman mo? Exactly. 'Di ba? Talagang magagalit ka. Kasi binabastos ka. Ganon yung dating. Yan din yung nangyayari sa kanila ngayon. Nambabastos din kayo. Nagigirit ako sa mga ganyan eh, di ba? Kasi di ba may mga babae din na kahit alam na merong jowa, yung lalaki, kahit alam na may engagement ng naganap, wala pa rin ginawa kundi, di ba, mang-epal ng mang-epal, may pagme-message pa. Mga ganyan. Hay, naku, ayaw natin. Basta kapag alam mong may karelasyon na, wag ka na, umatras ka na, be. Oo, ang tibay naman ang mukha mo, ang tibay ng bilbil mo eh. Wag masyadong pahalata na wala kang class. Okay? At ikaw ate, mabalik tayo sa'yo ate. Makipag-break ka dun sa jowa mo na nasa abroad. Kung gusto mo talaga tong si jowa mo na nandito, tapos saka kayo maging happily ever after. Okay? Pero hanggat hindi mo binibreak yung jowa mo sa abroad, tumigil ka dyan. Ganun lang yung gawin mo. Simple, di ba? Easy lang naman talaga ang life eh. Tayo lang talaga yung nagiging nagpapacomplicate ng things. Wow! Di ba? Sabi dito ni Arch, updating each other during an LDR is essential to keep the relationship going. Pero minsan, even this won't overcome the loneliness of being away from the one you love. Kung talagang committed ka sa jowa mo, kumapit ka lang and your guts will be okay. Tama! Yun talaga, alam mo ko, konti lang talaga, di ba Arch, ang nakakasurvive sa LDR. It will test your character and your morals and your standards. Di ba? Yung pagkatao mo talaga itetest niyan, yung LDR. Kaya nga ayaw ko ng LDR Hoy, seryoso ako dito. Alam mo na pag-usapan namin yan ni Romel na kapag hindi pa pwedeng LDR, talagang kailangan, kung isa aalis din yung isa. Kung nasaan ako, nandun din siya. Kung nasaan siya, nandun din ako. Hindi mag-work para sa amin yung LDR. Wow! Nagsasabi na kami ng at least in advance pa lang kaya alam namin. Hoy, hindi ka pwedeng umalis. Pag umalis kasama ako, Hindi mo ko iiwan dito. Kung bakla ka ng taon. Ganyan. Ay nako, 9:30 on the clock. Nakakaloka naman talaga. Masakit talaga yan. Masakit para doon sa lalaking naloloko at niloloko na nasa abroad. Pero I know how you feel din ate kapag torn between two lovers ka at hindi mo talaga nakukuha yung treatment na gusto mo because the other one is in abroad, is far, far away from you. Talagang ganyan talaga ang tendency. Maghahanap ka ng kalinga ng ibang tao. Pero again, as I've said, it doesn't give you the ticket to fool the one you love, to cheat on the one you love. Let go mo muna yung isa before ka makipagmabutihan sa lalaki na nandito. Energy. Ng aking masila